Okay naman na po. Okay, mute na po. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken Yes, hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng kasama sa Zoom. And then I just want to have a special thanks to our brother Van Perfecto for arranging and editing our Heal Our Land song, and also for the praise and worship team of our Muson. And also welcome to our cell family, church mates,
friends, pastors, and from different places na those who are watching our live today on our Facebook. And now, ngayon po, simulan naman po natin ang ating worship team. Lilid po tayo ni Brother Jemo Arce. Hello po sa ating lahat. Good afternoon po. Narinig naman po ba? Hello po. Yes. Sige po, patuloy po na pasalamatan po natin si Lord through our worship sa Kanya. For He deserves all of our praises, all of our worship. Napakabuti po ng ating Diyos. Though may lockdown, hindi po rin po nagkukulang si Lord. Napakarami pong magagandang bagay yung ginagawa ni Lord sa atin. Ayun po. And tara po, bago po tayo mag-worship, mag-pray po muna tayo. Lord, magandang araw po, Panginoon Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon Lord God. Dinala niyo po kami, Panginoon Lord God. This time, pinagtipon-tipon niyo po kami, Lord God. Hallelujah, to worship you, Lord, to hear your word, Lord God. And I pray, Lord Jesus Christ, na manguna po kayo, Panginoon Lord God. Mag-ari po kayo, Lord Jesus Christ. And I pray, Panginoon Lord God, na patuloy na open niyo po, Panginoon Lord, ang mga puso namin, may mga isipan, Lord God, ang mga buhay, Panginoon Lord Jesus Christ, for your word, sa mga sasabihin mo po, Panginoon Lord Jesus Christ. And I pray, Panginoon Lord, na patuloy na we want to learn more of you, Lord God. We want to know more of you, Jesus Christ. And we want to experience you more, Lord God, and encounter you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord God, even we have lockdown, Lord Jesus Christ. And Lord, we commit this time to you, Lord God. Naway maramdaman po namin ang presensya mo, Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon God. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Oh. Aawitan kita at pupurihin ang Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Tapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas mo ngayon magpakailanman, alatin ka. Panginoon, kay buti
ikaw lamang ang tangi ko sasamba. Aawitan, aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin awitan. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Lord. We commit this time to you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon Lord. And God, patuloy na prepare niyo po ang lives ng ang buhay ng bawat isa, Lord Jesus Christ. I pray, Lord God, na patuloy na prepare niyo po, Lord God, ang mga bawat magbibigay ng salita, Lord Jesus Christ. Ang aming bishop, Panginoon Lord. Everyone, Lord God, na makikinig ay patuloy na ihanda mo, Lord Jesus Christ, for your word. Salamat po, Panginoon God. Salamat po, Jesus Christ. Salamat po, Holy Spirit. All glory, all honor, all praises and worship ay sa lamang po, Panginoon Kristo. Salamat po, Panginoon God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Okay po, salamat po sa ating worship leader sa hapong ito. Talagang, ang ganda talaga ng awit na po na yun dahil napapanahon po ngayon pong ECQ, talagang tunay ang katapatan ng Panginoon po sa bawat isa na alam naman po natin na lahat po tayo nahihirapan lalo na po sa mga resources, sa mga kakainin natin pang araw-araw. At yung iba po, nahihirapan din po sa mga gagawin nila, work from home po yung iba. Pero ang galing lang ni Lord kasi yung promises niya po talagang tunay at patuloy na nagiging tapat magpakailan pa man. Amen po. At ngayon naman po, dadako naman po tayo sa ating mag-share po sa ating devotion exhorter. At dito, hindi lang dapat nating isulat sa ating mga papel lahat ng mga narinig at o napakinggan po natin sa Facebook, maging po sa Facebook Live po, kundi isulat din po natin sa tableta ng ating mga puso. Ayun po, inananyahan ko po na mag-share si Pastora Ida Arce po. Lakpan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastora. Magandang hapon. Magandang hapon po. Una-una sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa po sa ating mahal na Bishop Ernesto Domingo, Pastora Eli Domingo, at ang mga kasamaan ko pong pastor sa CBCM, mga kapatiran sa CBCM, magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan, maging pribileyo ang makapag-share po ng devotion ngayong hapon ito. Buksan po natin mga Bible sa aklat ng Mateo chapter 6 verses 5 and 6. Katuruan tungkol sa panalangin. Kapag nananalangin tayo,
huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa silid at isara mo na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa hapong ito, aming Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat, O God, sa oras nito, Panginoon, na we want to give our attention to you, O God. And Lord, we want to spend time with you, Lord God. We want to understand your heart more. We want to receive more from you, O God. So we open our hearts to your revelation, O God. Panginoon, those who will seek you this afternoon will find you, O God. Hindi mabibigo ang sino maang nais na makapiling ka, masolo ka, marinig ka, Panginoon. You will not fail those who want to be locked down in your presence this afternoon. Salamat po, Ama, sa gagawin mo sa aming buhay. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. Nais ko pong pamagataan ng aking exhortation po na lockdown is being alone with God. Ayan. Ang lockdown na isang bagay na imperative. Una, gusto ko sanang pamagatan ng aking message na the imperativeness of lockdown. Pag sinabing the imperativeness of lockdown, ang word imperative means it's a command. Hindi pwedeng hindi sundin. So lockdown is also imperative. Ang lockdown hindi natin pwedeng hindi sundin. Kasi dahil sa lockdown, mapipigilan ang pagdami ng magkakasakit ng coronavirus 19. Dahil sa lockdown, mapipigilan ang mahawa tayo sa coronavirus at ang iba pang problema na may kinalaman sa karamdamang ito. So sa panahon natin ngayon, lockdown is imperative. Pero may isang bagay na napakaganda. Bakit kaya tayo na lockdown sa panahong ito? Hindi naniniwala ako, hindi lamang para hindi tayo maawa sa sakit. Hindi lang para maranasan natin ang suporta ng gobyerno. But I believe in my heart that God has a deeper purpose kung bakit nalaw niya na tayo ay ma-lockdown. At God allowed na para ma-lockdown tayo to be, paano ang lockdown na imperative, hindi na hindi po natin nararanasan to be in the presence of God ay hindi rin po maganda. Po. Sa hapong ito nakita natin sa Matthew chapter 6 verses 5 and 6. Mayroon pong mga nananalangin sa sinagoga, no? Pero mayroon pong ipinayo ang Panginoon, ang people in public sa sinagoga, pero may sinabi ang Panginoon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita na ginagawa mo, ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Naniniwala ko when Jesus is asking us na pag tayo mananalangin, when we want to talk to God, sabi pumunta tayo sa kwarto, isara natin ang pinto at doon tayo manalangin at si Father God, Daddy God, nakikita niya ang ating ginagawa ng lihim. And He rewards those who do that. Merong invitation si Jesus to lock down ourselves in His presence. Naniniwala ko merong advantage
Yung when there are times that the Lord is asking us to lock ourselves in His presence. Una, nakita ko, being alone with God shows that we are giving our complete attention to Him. Let me repeat that for you. Being alone with God shows that we are giving complete attention to Him. Hallelujah. Dito po, binasa po natin sa verse 5, meron daw mga nananalangin. Pero ang sabi ng Bible, pakitang tao. Posible pala yun na parang ang attention mo na kay Lord, pero actually hindi pala. Jesus was referring to these people, tinutukoy niya ang mga tao ito na nasa loob ng bahay panalanginan, pero sa totoo lang, their attention was not on God. Their attention was on other people para ibang tao makita sila. Hanga ang Panginoon. Sabi na, God, pag pumasok, makakita sa atin. God wants to spend time with us, to be alone with us, to lock down ourselves in His presence. Bago po ang lockdown, how much attention have we given to God? Bago ang lockdown, ilang porsyento ng ating buhay Kristiyano ang nailaan natin sa Panginoon? Marami po, naagaw na po ang kanilang attention ng Facebook, ng Messenger, ng mga computer games, ng trabaho, ng negosyo, ng pera, ng pamilya, at marami pang iba. Pero tingnan po natin, nung nagkaroon ng lockdown, almost the whole world gave attention to God. Lahat na ng uri ng prayer nagkaroon ng 24-hour prayer, daily prayer, national prayer and fasting, family altar, all kinds of prayers. Suddenly, the world gave attention to the Lord. That was during the lockdown. Kasi yun ang nais ng Panginoon, may bentahe, mayroong kagandahan. There is beauty and power in being alone with God. There is beauty and power when we lock down ourselves in the presence of God. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin, kung ako'y kakausapin ninyo, pumasok kayo sa silid, isara nyo ang pinto. That is lockdown. It's being in the presence of God. Pangalawa po, last point, being alone with God leads to God's pleasure and eventually blessing. Let me repeat that for you. Being alone with God leads to God's presence and eventually blessing. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa kwarto, isara nyo ang pinto. Sabi ng ganun. At ang Diyos, na siya lamang ang nakakita ng inyong ginagawa ng lihim at kayo gagantimpalaan niya. Hallelujah, hallelujah. Natutuwa si Lord when we spend time being alone with God. Bilang isang Kristiyano o hindi man Kristiyano, napakaraming bagay na dapat gawin sa isang araw. Pero minsan, ito yung isang bagay, kahit ako, I'd like to work on more on my intimacy with God. I'd like to work on more on my fellowship with the Lord. Kasi hindi na realize ng maraming tao, napakaraming magandang nangyayari, makapangyarihang nangyayari whenever we spend time being alone with God. Kagaya po ni Moses, when he was alone with God in the mountain, he received the direction of God. He received the commands of God. When Jacob was alone with God, he wrestled with God and he received blessing from God. Binindisyonan siya ng Diyos. When Mary spent time at the foot of the Lord Jesus Christ, samantalang si Martha ay busy sa kusina. Technically, it's like Mary spending time alone with God. At anong sabi ni Jesus? Sabi niya, pinili ni Maria ang mas mabuti at walang makapag-aalis sa kanya. Nakita ng Panginoon, napakaganda when we also spend time alone with Him. When we are alone with God, we allow God to minister to us. Kapag nag-iisa tayo, makakaiyak tayo ng malaya. Masasabi talaga natin
yung nararamdaman natin. Kapag nag-iisa tayo sa harap ng Panginoon, nakikita niya kung sino talaga tayo. Kung ano yung kahinaan natin, kung anong iniiyak natin, masasabi natin sa Kanya. We can allow God to minister to us. When we are alone with God, we can invoke the blessing of God. Hindi tayo mahiya sabihin sa Kanya, ano talaga kailangan natin. When we are alone with God. We are allowing God to see our weakness, God. We are making God delight in us. Kasi natutuwa siya. Kasi ang dami nating oras kasama ang katrabaho, mga kaibigan, kapatiran. Pero how much time do we really spend with God? Kaya nga siguro nagkaroon ng encounter. Lalo sa unang araw ng encounter, face to face with God. It is imperative, napakahalaga, na mayroon tayong oras na inilalaan din para sa Panginoon, sa piling lamang ng Panginoon. Kaya ani pong magtapos ako sa mensaheng ito. Hallelujah. Let us allow ourselves to be alone with God. Being locked down in God's presence leads to intimacy with God. Palalimin pa natin yung ating intimacy when we are intimate with God's plans and ideas. Kapag tayo nakababad sa presensya ng Diyos, nanganganak ng maraming pangitain ang ating pakipag-isa sa presensya ng Panginoon. Being locked down in God's presence leads to genuine transformation. May totoong pagbabago and repentance na nangyayari sa harapan, nag-iisa sa harapan ng Panginoon. Being locked down in God's presence leads to genuine humility. And it's like being naked. It's like being naked before God. And in our nothingness, God fills us. And being locked down in God's presence leads to God's grace and generosity upon us. Kagaya ng nabasa natin sa Bible, may gantimpala. God becomes gracious and generous when we are alone in His presence. There is being alone with God. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa. O God, Panginoon, O God, ang lockdown na ito, Panginoon, ay hindi po aksidente, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa kaya mo sa lockdown. Ngunit malalim na hinihiling ko, Panginoon, O God. Panginoon, ang layunin mo ang maghari sa lockdown. May dahilan po kayo kung bakit may lockdown, O God. Panginoon, dalangin ko po, wag matapos ang lockdown, O God, na hindi namin naririnig ang talagang gusto mong sabihin sa amin. Wag matapos ang lockdown, Panginoon, na hindi namin nagagawa ang talagang gusto mong gawin namin sa aming buhay o sa aming paglilingkod, Panginoon. Panginoon, pagkatapos ang lockdown, O God, maingay na naman ang mundo. Panginoon, mas mahirap na naman marinig ang tinig mo, Panginoon. Kaya dumadalangin ako, O Diyos, habang lockdown, O God, tulungan mo kami, O God, to be alone in your presence, O God. There is beauty in being alone with you. There is power in being alone in your presence, in being locked down in your presence, O God. Banal na Espiritu, tulungan niyo kami, bigyan mo kami ng kalakasan na hindi lamang spend ang aming lockdown time sa maraming bagay, Panginoon, higit sa lahat. Lord, gusto mo kaming kausapin, mo kaming masolo, Panginoon, O God. Dala mangyari. Magtagumpay ka, Panginoong Yesus, na masolo mo kami. That we will be able to spend time alone. Banal mo dugo ang mensaheng ito. Maraming salamat po, Ama. Mahal mo kami. You want to be alone with us. You want to speak to us. You want to bless us. You want to embrace us, O God. You want to do great things in our lives. Thank you, God. We love you. We give back all the glory to you. Thank you for the lockdown. Thank you for locking us down in your presence. In Jesus' name we pray. Let us say amen.
Okay, ang ganda po ng shinare po ng ating pastora sa hapong ito na being locked down, being alone with God lead to genuine transformation. Talagang ang ganda po nun ng sinabi ni pastora na talagang kapag syempre we are encountering God kapag nananalangin po tayo, ang dami nating nare-receive kay God. And itong ECQ nito, ito din yung preparation for us na after the ECQ, marami na tayong gagawin kasi pinupuno po tayo ng Panginoon. At ngayon po, before po tayo dumako sa mentoring, you can, kung meron po kayong mga questions regarding po sa mentoring po natin, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook. And kung ano pa po mga further question nyo po, you can comment there. At ngayon po, dadako naman po tayo sa mag-share po sa ating mentoring. Natawag ko po si Tatay Bishop Ernesto Domingo po. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat Brother Ron Charles Rutin. Salamat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. And thank you also to our pastor from San Fernando, Santa Cruz, Zambales, si Pastor Reyda sa kanyang na-share. Lahat tayo ay nagkaroon tayo ng maraming oras at nag-humble tayo sa Panginoon. At nagpakumbaba sapagkat kailangan bago tayo makarating doon sa langit ay we need to be humble ourselves. You know? This is preparation for the rapture. So all things work together for good. Mabuting bagay yan yung nangyari sa atin. At marami na pag-isip-isip. At siguro nag-increase ang kanilang focus sa Panginoon. Kapag minsan, yung nakakawala ng focus, mga intindihin sa buhay na ito, yan yung nakakawala ng focus sa atin. Mga bagay na pagbibigay kabagabagan, no? Mga kainin, gagamitin. Ngayon, hindi na. No? Kasi natuto tayong manalangin. So, we're going to study now about the calling. Okay? Palayan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Isa sa mga hindi nakarating sa pagtawag ng Panginoon kasi merong isang bagay na naging obstacle in his life. No, do you remember the life of Terah? Actually, si Terah, tinawag ng Panginoon. Before Abraham, he was called by God to go to the promised land, and that promised land is the Canaan. But, no, when they traveled from Ur, Terah stopped, no, tumigil siya doon sa kadugtong na pagtawag. In fact, si Terah ay nag-enjoy doon sa Haran. He was enjoying in their family in Haran, pati yung mga ibang kapatid niya, anak niya. At ito yung mga kapatid ni Abraham. So, si Terah, namalagi na siya ron, pagkatapos hindi niya na na-continue. Kaya, ang calling ay napunta kay Abraham. Kaya si Abraham is a man of faith at naintindihan ang calling. Now, sometimes the problem in our lives, no, siguro wala rin nagme-mentor kay Terah. Now, let us analyze. Our calling in the Lord is very, very important. Very crucial ito. Pag ito hindi natin narating, defeat yung purpose ng Panginoon sa atin. Okay. So, we need first to know how to handle ourselves. Kasi kuminsan ang isang obstacle sa ating buhay sa pagsunod sa Panginoon yung tinatawag nating we do not know how to handle ourselves before the Lord. No? Wala tayo, hindi natin alam kung paano i-handle yung ating sarili. That's the first reason why Terah defeated the purpose of God in his life. We do not know that the second one is we do not know the reason of our calling. Bakit tayo tinawag? Even
we do not know also what is the purpose of God, why He save us. Doon sa kakulangan natin sa pagkaunawa, parang there's something wrong, may problema. So, there's something wrong. It means our commitment, hindi talaga intact. Our deepest commitment is there's something wrong. Now, we're going to study that. Pag-aralan natin. Pagka hindi natin alam yon, no, the purpose, why we save, the reason, our calling, the purpose of our salvation, problema talaga tayo. So, let's study about the calling. Ano talaga yung calling? First one, we save and called for special purpose. Always remember this, we have the special purpose why God save us. There is a special purpose. So, allow me to read 2 Timothy chapter 1, verse 9. Who had saved us and called us with the holy calling. We are saved by our Lord God, not only to save us, but He called us with an holy calling. Yun lang, hindi natin maintindihan kung minsan the purpose that why we save us is to walk in the holy life according to His purpose. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Wala pang universe, wala pa lahat, no? The Lord already called us for a special purpose. He saved us. Yan yung God's wonders, kanyang pagiging omniscience and omnipotence. Before the foundation of the world, the Lord already called us. Wala pang Eva at Adan, wala pang universe, but God called us for special purpose. Kaya pag hindi mo nasutupad ang purpose na ito sa buhay mo, wala. Si Jesus, tinupad niya yung purpose sa kanyang buhay. He died on the cross. He redeemed us from the power of Satan. Wala pang word, wala pang angel. Alam niya. May purpose sa buhay niya. So, kaya nagkaroon ng Son of God, nagkaroon ng Christ. Because there is a purpose in everything, May layunin lahat yan. Yan ang sinasabi ng Bible. Do you know that there are 3 kinds of calling? Number 1 is general calling. Number 2, there will be a particular calling. And number 3, there is special calling. Now, either of these 3, pag hindi natin na-fulfill ito, alam mo, yes, na-save ka, but what's the purpose? Why God saved? No? Anong layunin niya? Now, let's study one by one. First of all, God saved us to fulfill the calling. Lahat ng na-born again at lahat ng magbo-born again, kaya itong message itong mentoring nito, this is for all the leaders of the church, lahat ng estudyante sa SOL, 1, 2, 3, lahat ng mga aspiring to become a future leader in the future. So lahat yan, dapat alam nila, niligtas sila for a special purpose and to fulfill the call for them. Ano ang talata? Ephesians 1:4. Now this is the word coming from the Ephesians chapter 1, verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be. Wala pa, before the foundation of the world, that we should be holy, and without blame before Him in love. Why did He choose us before the foundation of the world, before the creation? Ganyan ang pagkatawag sa atin. Talagang special calling, kaya ang tawag sa atin we are a peculiar people. We are different kinds of
person in the world. Kakaiba tayo eh. Hindi tayo ordinaryong tao. Kaya huwag mong tingnan ordinaryo ka. We are called for special purpose. Huwag mong ipantay ang buhay mo sa baraha, sa sugal, sa alak, no, sa diversion, sa mga pleasure. Mababa lahat yan. Sa trabaho, mababang uring buhay yan. Yung ipinatay mo ang buhay mo sa trabaho. Nabuhay ka para magtrabaho. Nagtrabaho ka para mabuhay. No. Dapat ang life natin, ano ba talaga ang purpose ng Lord sa buhay ko? Dapat may tanong tayo, yes, born again na ako ngayon. Ano ba talaga? Kailangan nagugulumihanan ka na eh, nagtatanong ka na sa Lord eh. Lord, what am I to say? No, dapat bothered ka agad, no? Hindi doon sa kakainin mo, hindi doon sa dadamitin mo, hindi doon sa iyong pupuntahan, sa iyong titirahan, sa mga pangasawa, sa handa mo, sa kasal. Dapat bothered ka, Lord, ano ba talaga ang pagkatawag mo sa akin? You know, the Bible said, we are chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him. And love, kumisan, ito nga obstacle, we do not know what is the real purpose. What is the real reason why God saved us before us. No, yung lalim ng commitment natin kasi hindi natin alam, mababaw. So, remember, pinili tayo ng Panginoon. Number one, we need to be separated for Him. Do you know that the main principle in life, being as a Christian, is to be separated for God and be separated from Satan, because we want to follow Him in a holy life. We are chosen a priesthood. We are chosen as a worshiper before the Lord. At alam niyo, mas mataas tayo sa angel. So, dapat tayo talaga ay mga worshiper. 1 Peter 2:9, ito ang talata. Dapat kayo ay isang lahing hirang, isang makahirang pagkasaserdote. We are a small priest and Jesus is our head of the priest. Siya yung dakilang saserdote. Bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos. O ba? Matindi yan. Ito ay pag-aari, pero pag-aaring sarili ng Diyos. Upang, ano sinasabi? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Kaya nga, minsan napapa-praise the Lord tayo. Glory to God. Pag nakakita tayo ng isang himala, glory to God. Tatanggap sa trabaho, mukhang hindi matatanggap pero natanggap, glory to God. Mukhang hindi makakapasa, nakakasal, glory to God. Diba? Whatever happened, we always expressing yung tinatawag na karangalan ng Diyos. Kaya sinasabi, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So what it means, no, we need to fulfill, no, yung kung ano yung sinasabi ng Bible. Minsan, hindi nga natin siya maparangalan eh. Minsan, namumblema pa tayo. We are called for special purpose. So, how do we attain that God's purpose in our life? You know, nakikita ko. In order to attain the purpose of God in your life, you need self-discipline. Yung bang severe discipline. Kapag sinabing severe discipline, yung mga yung sukdulang pagtsatsaga, sukdulang disiplina para ma-attain yung gustong ma-attain sa Panginoon. Now let's talk about leader's strict discipline. If you want to become a leader someday, hindi pwedeng wala kang severe discipline or strict discipline in life. We need to learn how to handle ourselves. So, if you discipline yourself, it means you are putting what? A standard. You are creating, you make a foundation, good standard. Because you expect good result if you put standard in your life. Hindi ka magkakaroon ng standard sa buhay and you don't have any great result, a productive life, a fruitful Christian life, if you do not discipline yourself in
every aspect of your life. So you need to attain good testimony, special revelation from God. You need wisdom coming from God. You need to impart the fruit that you attain because you discipline. At kailangan mo maikalat ito. Hindi mo maikakalat. No, hindi ka makakahikayat. Wala kang makuhang wisdom. Wala kang makuhang revelation. Hindi maganda ang testimony. Hindi maganda ang result. Why? Because you do not discipline yourself. Kasi didisiplinahin. Dapat severe. No? Yung mga parang acute, parang kumbaga sa sakit, severe sickness, ano? Kumbaga, matindi, no? Matindi yung disiplina. So ito yung gusto ko i-ano natin. So we need to separate ourselves, tapos tindihan natin yung disiplina sa ating sarili. Pag hindi mo tinindihan ang disiplina mo sa sarili mo, walang dating yan. You cannot create good testimony in life. You cannot produce fruit. You cannot produce revelation. Ako nung tinitindihan ko yung, hindi ko alam na ganun pala ang magiging result. And, you know, there are time na wala ako doon, pero sinasabi ng Panginoon sa akin kung ano nangyayari doon. So, the Lord gave me knowledge kung ano yung mga nagaganap. Kung ano yung sasabihin, kung ano yung, bawa atin ako ng prayer meeting. Hindi reveal ng Panginoon. Alam ang disiplina ko doon? Diba? Dalawang verses, every day, nakabisito yung Diyos. 8 to 12, isang verse. 1 to 5, another verse. Magtrabaho ko ng 6 months, ilang verses yun. Bago ako lumisan. Discipline, every day, mayroon akong pinunit na papel, pasulat ng ballpen, dalawa yun. Dinisiplina ko sarili ko. So, yun pala nagkaka-create ng knowledge. Kasi, imbis na kung ano nung laman ng isipan mo, nagkakabisado ka ng verse. Mamaya, papakita ko sa inyo. Meron talagang kailangang disiplinang gagawin ng isang leader. If you want to have a good fruit, good testimony, knowledge, no, you attain wisdom coming from the Lord, no, maging productive ka, hindi pwede wala kang disiplina in life. Anong talata? Ephesians 6:4. Pero tingnan natin yung 7. Punta mo natin. Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay ang galit sa inyong mga anak. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon sa gagaling sa lugar. 7. Jump. Let us jump to 7. Dapat itakwil mo ang katang masasamang walang kabuluhan. O may gagawin na. You need to involve. Aba, hindi lang yan pang isang linggo, ha? Hindi lang yan pang isang taon. No, this is deepest commitment. No, kumbaga magbabaw ka, Lord, from now on. No, itakwil mo ang mga katang masama na walang kabuluhan. Magsanay ka sa kabanalan. This is discipline. Train yourself. Training yourself. So, hindi mo naman agad ma-perfect, but you need to train. You need to severe discipline. For this reason, no, you can create good testimony in life. For physical training is of some values, but godliness has value for all things. Holding promise. Ito, gusto ko itong talata na ito, no? Ephesians 4:8 na ito. Tignan mo, dalawa ito. Holding the promise, no? For both the present life. So there is a blessing today. And the life to come in heaven. Every day, the promise is holding the promise. The blessing yan ay pagpapala ngayon at saka sa mga future na darating. No? Pero dapat, yung godliness has a values for all things. Eto, hindi tayo ganun. Wala sa atin yung ganun eh. Kasi nga, we live by sight, by emotion, by damdamin natin. So, yung ating self-discipline, no? So, 1 Timothy 4:7 and then 1 Timothy 4:8. So, now, paano natin makukuha yung promise? There's a lot of promise. John 10:10, I come to give you life and abundance. And then 1 Thessalonians 4:1, as long as we please God, God will
add us. He give us more and more and more and more. Ibig sabihin, ngayon, pinagpala ka, in the future, more. Pagpapalain ka pa mo. Pag tayo ba ay nagkakaroon ng disiplina sa sarili, first of all, dapat ito ay inisip natin. We are disciplining ourselves for the good purpose, for good work. For the result, punta natin, ito yung magagamit natin. 2 Timothy 3:16. Ito sabi ng talata. Siyempre, pagbabasihan natin, Word of God pa rin. Ang lahat ng kasulatan na pinasihan ng Diyos by the power of the Holy Spirit. The Bible says the Word inspired. The whole Word of God is inspired. Ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos maging sakdal. Kita niya, in our future, habang dinidisiplina mo sa sarili, nagiging matured enough ka. Tiniro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. So, we are called for good works. Yan sabi ng Bible. Ang ginamit, Word of God. So, we need severe, if we discipline ourselves, we are setting standard. Everybody say standard. Pag walang standard ng life mo, you cannot become productive for your life. And hindi ka magiging productive. Ano talata? 1 Corinthians 9:24. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nagsitakbo sa takbuhang tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtakbo kayo. So, sa pagtakbo pa lang minsan marami nang umaayaw kasi nga hindi dedicated, hindi committed. Minsan sa pagtakbo, dala sarili, walang disiplina, tatakbo siya, nagpuyat. Tatakbo siya, next month, nagkakain na kung ano-ano. Tatakbo siya, pagkatapos, wala sa puso ang kanyang pagtakbo. Yung kanyang Christian life. Ito sabi ng Bible, verse 25, 1 Corinthians 9. Ang bawat taong nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil, mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo sila ng isang putong na may pagkasila. Ngunit tayo, iba yung sa atin ngunit tayo, niyaong walang pagkasila. Do you know if you discipline yourself because you want to attain the purpose of a godly life, it means you are correcting your life, you are molding your moral character because of this severe discipline na ginagawa mo, you set a standard for your life. Mag-set ka ng standard. Sa buhay mo, matatanggal ka ng kung ano Magpuprune ka ng buhay mo para may ibigay ka sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Magtanggal ka ng mga oras sa mundo. Yung tinanggal mong oras, gamitin mo sa Panginoon. Disiplinahin mo. Basa ng Bible, tatapusin ko ang Bible. Mag-journal ako, re-review ko yung SOL lesson ko kasi magtuturo ako. Re-review ko yung SOL ko kasi tuturuan ako ng teacher ko sa SOL 1, SOL 3. Baka matanong ako ng aming director, Pastor Eli, mataanan ako. Tanungin ako ng teacher, so I need to study this, I need to study. Meron akong cell group, tungkol sa SOT, School of Teachers, hindi lang lesson ang dala mo, dapat may spirit. So gagawa ka ng standard, hindi pwedeng hindi ko pag-aralan ito. Kasi bakit? Baka mamaya lesson lang ang dala mo, walang spirit. So ibig sabihin, pakain ka ng pagkain, walang lasa. Wala man lang ka espiritu nung nagsasalita ka, walang dating. So it means if you are disciplining yourself, you are setting standard for life. And someday you will reap good testimony, you will reap revelation, wisdom, diba?
makakuha ka ng mga pagpapala na galing sa Panginoon. At yung ministry mo, uunlad dyan. Hindi pwedeng hindi. Kasi yan ay pagsubok. Verse 26, 1 Corinthians 9, verse 26. Sabi ni Paul, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan at hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito, it means sure ball. Pagka tayo tumakbo sa Panginoon, sure ball. Lahat tayo panalo. No, lahat tayo ay siguradong panalo. Hindi lamang sa takbo yun sa mundo na ito, sa track and field, whatever. Isa lang ang nananalo. Second place na iba. Pero tayo lahat panalo. Anong sikreto ni Pablo? Ngunit hinahampas ko ang aking katawan, aking sinusupin. Baka sakaling anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay takwil. Sabi, nag-iingat siya, no? Talagang yung mga dapat alisin, alisin. Kasi nga, nagseset siya ng isang standard sa iba. Ang disiplina pala yung malaking bagay. Kaya nga, who is Michael Jordan before basketball court? Ang nakikita lang natin magaling si Jordan. Who is Pacquiao before the ring? Ang nakikita lang natin magaling si Pacquiao sa ring. Pero dapat tignan natin siya 3 months. Sinusupil niya ang sarili niya. 3 months. No? Isang oras lang siya sa ring. Pero 3 months niyang sinusupil ang sarili niya. Ganun katindi. Sabi ni Freddie Roach, tumakbo ka ng 700 kilometers. Sabi ni Pacman, 1,400 kilometers ang tatakbuhin ko. Eh, meron kang kausap na tao. Susupili ko at hindi ako makikipag-usap sa tao na yun. Birthday ng anak mo, hindi ako pupunta sa birthday kasi sinusupil ko. So, kailangan, yan, magsiset ka ng standard. Kaya pagdating ng labanan at ang kalaban ni Pacman ay nagset lang ng 1,000 na tatakboy. Si Pacman, 1,400 na kilometers takbo. O di lamang na siya. Pero katindi. No? Eh kung sila, no, yung mga player na yan, pang mundo yan. Pero sa atin, pang langit. Kasama na rin si Pacman doon. Thank God, she's born again. So, strict discipline, it means you are setting a real standard for life. Gawa kayo na standard sa buhay ninyo. Diba sa church, may standard tayo. Walang tatayo nang hindi nagsiselfie, nang hindi nag-devotion, nang hindi nagtatize, nang hindi nag-relate. Dapat tuloy-tuloy. Dapat ganun tayo. May standard ang church. So, kailangan natin yon. Next, if we have the standard for life, we are preparing, we are aspiring, we are looking for great results. Great result. Everybody say great result. Who wants to gain, to attain the great results for life? Great, amen kayo. Pero tanong, kaya ba natin mag-set ng standard? Kaya ba natin disiplina natin sarili? May yung disiplina kay Joshua. Sabi ng Panginoon kay Joshua, 1:8. Ang aklat na ito, nakautusan, ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. So you need discipline. You need to confess it. You need to read it. Kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, meditate na ito. So, didisiplinahin mo, gawin yan. Tuloy natin. Upang ang iyong masunod na gawin ayon sa lahat na nakasulat dito. Pag hindi mo pala mineditate, hindi mo yung kinonfess araw at gabi, malabo mong masunod. Sapagkat kung magkagayon, pagiginawain ang iyong lakad. Kaya yan ang gusto natin, maginawang lakad. At kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang ganda, di ba? At the end of the day, in your life, nag-home run ka, maganda. Pagkatapos ng pagpapala, mahal sa langit, no? Baka natin yung ating mga reward. Let's continue. Verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. O you need discipline. No? Do not fear. Do not be dismayed. Yan. So, wag magpakalakas ka. No, ikaw ay inutusan. Ikaw ay magpakalakas. Magpakatapang na mabuti. No, hindi lang tapang. Mabuti. No, you need to become strong enough. No? Do not be dismayed. Diba? Be courageous. No? Huwag matakot
ni Mang Lupaypay, utos siya, kaya meron tayong mga pangyayari sa buhay na nakakalupaypay. Ba't tulad siya? Oo, lupaypay. Ganun pa agad. Takot ako. Huwag lang matakot. Lord, patawarin mo po ako. Muna hindi ako matakot. O sige, meditate my word. I am with you, I am with you, I am with you, I am with you. Pag-iikot ka sa bahay mo, apat ka sa bahay. The Lord is with me, the Lord is with me. Do not fear. Just believe, just believe, just believe. So, dapat maka-penetrate na yung buong buhay natin, yung word of God. Kailangan natin yan. Huwag matakot, ni maglupay-ipay sapagkat ang Panginoon mong Diyos, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man tumaro. Binanggit niya sa Matthew 20. And I am with you always till to the end of the world. No reason. The old and faith is in the new. Explain. And so sabi naman. Now, kung ikaw ay merong disiplina sa sarili, kaya mo magpaliwanag ng salita ng Panginoon. Nakakahawa ka sa iba. Siyempre, nakaka-encourage ka sa iba. Nakakapagpatuloy ka sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Walang balakid. No, walang balakid. Kaya mo magpaliwanag. Kahit na sabihin mo, nagkakawindang-windang, no, nakikita nila, but you can explain. All things work together for good. Hindi ka na-apektuhan? No. Because lahat ng bagay may dahilan. Hindi pinaintindi sa Diyos ng bagay. Hindi niya na wala siyang dahilan. Ano ba? So nakakahawa ka sa iba, nakakain. Ang tingin nila, bagsak ka, pero sa loob mo malakas ka. Why? Because you are strong enough. Because sabi ng Panginoon, be strong in the Lord. Diba? Why? Because nagkaroon ka ng self-training, self-governing, and self-propagating in life. You can produce. You can produce. Why? Because of self-discipline. Kaya mo mag-produce ng isang bagay sa iyong buhay. Nakakapagpalaganap ka, nakakapagsiwalat ka, nakakakalat ka. It means you can handle yourself because you discipline yourself before. Kasi una muna talaga yung disiplina sa sarili bago ani. Tanim muna bago ani. Na hindi ka pwedeng umani nang hindi ka nakaw yun. Pagka So you need to train, you need to govern, you need to propagate. You can produce through self-discipline, through training. Kaya mong patakbuhin, kaya mong i-manage ang sarili mo. It means you can handle yourself because of disiplina muna. Ganyan sa para makahomran tayo ang ministry natin, ministry ninyo, no? Family ninyo, financial ninyo. You need to discipline. Pati nga sa pag-ipon, you need to discipline. Miski sa pag-ibig, mga kabataan na nag-aaral, na ang edad mo ay 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hindi pa yan eh. Di ba? Hindi pa yan eh. Iipon pa yan. Tapos magbe-business pa yan. Ibig sabihin, disiplina talaga. Ikaw well-prepared. Alam niyo ang pinakamaganda niyan? No, lalo mga kabataan. Kung wala ka pang asawa, nagpaplano kang mag-asawa, gawin mo. Makipag-usap ka doon sa may anak na. Kasal naman may anak na sila. Kamusta ang buhay? Gusto mo masundan agad? Sasabihin, ayoko na. Kung may ibabalik ko lang, ayoko. Pag-ibis ka, sasabihin ka, man, buti lang, wala pa akong asawa. So, we need to discipline or else. Parang suicide, ha? Kanya-kanya tayo yan, pero kailangan iyan natin. There are 3 kinds of calling. To fulfill this calling, you need to discipline yourself. Number 1, we call the general calling. Yan ang una. Merong panglahatang pagtawag. This is 3 kinds of calling. So in order to fulfill the call, you need to know the reason why God seed you, why God called you. Fulfill the calling. And tatlong calling, meron tinatawag na general calling. Sa general calling, bumabagsak po tayo. 1 Corinthians 7:22, ito talata. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Malaya ka ng Panginoon. Alipin ka ng mundo, alipin ka ng bisyo, alipin ka ng ganito, alipin ka ng sarili mo. Ang sabi ng Lord, ay pinalaya ng Panginoon. Ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag na siyang malaya
alipin ni Kristo. You're a servant of the Lord. Eh, malaya ka na eh. Bakit nag-serve ka pa sa mundo? Bakit parang bilanggo ka? Sa halaga kayo ay binili, huwag kayong maging alipin ng mga tao. So sa general calling, no, lahat tayo tinawag upang lumaya. Diba? Lumaya. Okay? Kailangan makalaya tayo. Lumaya ka. Sa halaga, binili tayo at huwag kayong maging alipin ng tao. So, anong pagtawag sa atin? Tinawag tayo upang lumaya. Malaya tayo. Malaya tayo. Hindi na tayo bilanggo ng piyesta na kailangan maganda tayo sa piyesta. Malaya tayo sa mga sabi ng mga matatanda. Yung mga kasabihan. Yung malaya na tayo dyan. Yung salitang malas, malaya tayo dyan. Hindi na tayo malas. So, meron na tayong Kristo. Alipin na tayo ng mga kahirapan. Wala na tayo ron. Ano man ang malamdaman mo, ano man ang makita mo, basta ang paniwalaan mo ang Biblia. Okay? So, another general calling, kayo'y magiging saksi ko. Sabi ng Acts 1:8. This is general calling. We shall be witnesses for Christ. Lahat po tayo. So, ang ganda ng pagtawag sa akin. Tinawag para lumaya. Para maglingkod kay Kristo. Tinawag para lumaya at maging saksi para kay Kristo. Let's take a look at the special calling. Meron tinatawag na special calling. Huwag nating isa tabi. Special calling. Doon sa special calling natin, no? The Bible said, some of them are called to be pastors, apostles, teachers, admin, leader, etc., etc., etc. Some of you are called to become a supporter, like Philemon. He became a supporter of Paul. Maring business-minded ka, you are a supporter. No? At ikaw ay tulong. Hindi ka man makahayo, pero yung pera mo, pinapahayo. You are called, some of them are called to be apostles, evangelists, teachers, prophets, apostles. Diba? Yan ang mga tawag, yung mga special. Romans 12, verse 6, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Verse 7, chapter 12, Romans, at kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, maaaring sa leader, maaaring ikaw ay nasa office ng church. So, be faithful. Do your commitment to God. Yan sila sabi ng Bible. O ang pagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ng una, maaaring music director, whatever, ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. So that's special calling. No, kung tinawag ka, ay diyan ka tinawag, yun na yun. Now, let's take a look at the particular calling. Particular calling. Number 3. Separated for the gospel. Okay? Maaaring tinawag ka sa mga aitas, sa bilangguan, sa mga Hudyo. Tinawag ka sa mga driver, hindi ka nagpapatotoo dyan. Yan yung mga particular calling na tinawag. You are separated for the gospel to those gumagal. Meron ganun tao eh. No, sa mga liblib, siyempre, doon sila tinawag eh. Yun ang kanilang puso, hindi mo pwedeng hadlangan yun eh. Meron naman tinawag na church planter. No? Kapag tanim siya, wala na siyang gala. Pag tumatagal siya, nagkakagulo dahil ang bumi siya. Kasi trabaho niya. Mag-plant ng church and then meron kasunod yun. Kumbaga siya ang John the Baptist nagahawan. No, pag nahawan na taniman, meron naman siyang pupunta. Yun ang mapapastok doon. And we do not know. Nakukuha natin pagka tayo ay laging nasa Panginoon.
Okay? Yung isipan natin sa Panginoon, puso natin sa Panginoon, lahat ng ating damdamin sa Panginoon. Again, for the last, gusto kong maintindihan natin, we need to know how to handle ourselves. We need to know the reason why God called us, why God saved us. Let us know the purpose so that we can give our deepest commitment to God. Ang sarap pagka talagang naiintindihan mo. Kasi kaya lang siguro hindi nila naiintindihan eh. Na yung tawag nila ay kakaiba because we are a peculiar. So, iba yung tawag sa atin ng Panginoon eh. Hindi ko naman sinabi mag-resign kayo sa trabaho kasi kung hindi naman kayo tinawag mo pastor, okay mag-resign. Pero pwedeng gawin kasi ginawa ko yun na nagtatrabaho ko. Talagang time management, i-schedule mo lang talaga eh. Kasi yung puso mo, pagka naiintindihan mo, schedule mo siya. Cell group, once a week. Ngayon, madali nga yung chat-chat. Hindi ka tulad doon, talagang physical visitation ang bibigay mo eh. O ngayon, di ba? Nagagamit natin ng media. Nagkakakita tayo. Nakita ko si Ron. No? Kita ko kayo, yung mga taga silang Brenda, Myra. Hanap ko si Myra dyan, nandito sa amin. Kita ko kayo, di ba? Pastor Cynthia. Yana Shield. Kita kayo ng Trato. Pastor Arsen. Ruth. Jordan. Okay. Mark Poylan. So, sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Bill Gates, alala ko si Bill Gates, please listen to me carefully, meron akong gusto sabihin sa inyo. Alam ba ninyo na sabi ni Bill Gates, pag wala kang internet sa bahay, you are living like in the Stone Age. Para kang nabubuhay sa panahon ng mga Stone Age. At kung ano, pero mo lahat ngayon, may cellphone. Diba? Okay, paalala ko sa inyo. Nagka-transfer na tayo sa New World Order. Ako, tingin ko please do not expect na maibabalik pa yung March 13. Kasi 15 na nag-lockdown. Kung ano yung buhay ng March 13, malabo maibalik mo yun. Kasi bakit? Sabi mo, ibalik mo ni Duterte, nakamask ka pa rin. Diba? Kasi ikaw mismo, confused ka. Kailangan pa rin social distancing. At yung mga mababalik sa trabaho, baka 30% na makabalik sa trabaho kasi halos lahat nagsara. Baka yung 70%. Kasi nga, from old to new world order tayo. Tapos na yung talagang pumasok yung no choice tayo, pati sa pera, national ID. Kaya ngayon, galingan natin, no? Let us learn how to handle ourselves. Let us discipline, severe discipline, ang gawin natin sa sarili natin. Yung intimacy natin, yung sinasabi ni Pastora, lockdown for the Lord. This is strict lockdown. You have time to meditate, to make a journal, you have time to pray. Wala kang may dadahilan ngayon. No, wala kang may dadahilan ngayon. Wala kang oras. Busy ka, walang dadahilan ngayon. Kaya nga, this is for our good na rin yung lockdown na yan. Mukhang ipiniprepare. Ganito mag-prepare ang Panginoon in order to present in the reunion, grand reunion in the air. Ganyan din na ginawa ni Joshua. Sanctify your people because tomorrow the Lord will show wonders. Today, sanctify yourself, discipline yourself, because maybe tomorrow the rapture will take place. So no one knows. We need to discipline, we need to learn, we need to know why God saved us. Balikan ninyo, chat ninyo yung mga cell members ninyo. Baka mamaya, kub-kub na yan, ng kaaway. So balikan natin. Galingan natin. Disiplinahin mo yung sarili mo na mag-follow up. Tapos gawa kayo ng Pero mo, kung church tayo, ganoon din, may social distancing, may alcohol pa rin yan, nakamas pa rin yan. Kasi lahat tayo confused. Baka meron kang dala. Buti sana itong ating invisible enemies na yan hindi agad tumatalag Pero remember, we are protected by God.
We are guided by the Holy Spirit. Kakaiba tayo. We are a peculiar people. So, how's your calling? Ito ba ay nape-preserve mo? Ito ba ay napapatuloy? Baka mamaya, coronavirus lang katapat ng iyong ministry at ayaw mo na. Diba? Baka mamaya, pag-ibig lang ang katapat ng iyong pagsunod sa Panginoon, bagsak na. No, hindi dapat yun. Lakasan natin ang ating loob. We need to learn how to have strict discipline or severe discipline for this life. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa lugar na ito, sa aming pong maiksing pag-aaral. Kailangan po namin ngayon ng disiplinang matindi upang kami po ay makapagpatuloy at maintindihan namin na malalim ang dahilan ng aming kaligtasan, ng pagkatawag sa amin, at tuloy po kami na malaman po namin kung saan kami, kung sa general, particular, or special calling namin. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey, Ron. Yes po. Hello po tayo. Ganda po ng shinare niyo po sa amin about sa the calling, and then yung 3 kinds of calling, yung general calling, special calling, tsaka yung sa particular calling. Totoo po yung sinasabi ni Tatay about po doon na kailangan po natin talaga ng self-discipline. Ayun po, Tay, meron po akong katanungan about po doon sa calling. Kasi syempre marami naman po sa atin alam na po yung pagkatawag po natin. Dala nga lang, syempre yung self-discipline, yun po yung yung nahihirapan most of the leaders. Kaya yung pag sinabi po yung sa self-discipline po doon, Tay, paano po yung mga ibang mga leaders po na bigla na lang pong na-burn out doon sa alam po nila yung calling nila pero na-burn out po sila sa kalagitnaan doon. Paano po yung mabalik ulit po yung po nila, yung paglilingkod po ulit, yung apoy ng paglilingkod po nila ulit para ma-fulfill po nila yung calling na ibinigay po sa kanila ni Lord? Okay. Kung kailangan maapoyan sila, kung kailangan babalik ang apoy, dapat apoyan sila. So para maapoyan sila, we are planning by churches, magkaroon tayo ng special gathering the whole day. Ando doon na yung banding, kainan, and then meron na topic na tinatalakay. Kumbaga, i-refresh. No, i-refresh. It means hindi nila na-handle. Itong lockdown, hindi nila na-handle. At it is not enough to face the situation in order to continue the ministry of their ministry. So, ibig sabihin, kulang sila ng lakas. Kumbaga sa battery ng cellphone, palobat sila, tapos nagkaroon pa ng problema. So, hindi sila nakapag-recharge. So, gagawin lang natin doon, una, yung kanilang commitment, yung journal, tutuloy na. And then, magkakaroon ng special gathering, equip ulit, by churches. Pwede yun. At dahil doon, pwedeng magkaroon sila ng apoy para may balik. Tsaka ito mentoring nito. They need to attend mentoring. Kaya, sinasamantala natin ito, yung mentoring every night, every 5 o'clock. Meron tayong devotion mentoring. So, kung ako sa inyo, invite ko lahat ng leader ko. Invite ko lahat ng SLS student ko. Attend tayo ng mentoring. Hindi siya. Kayo mismo ang tutulong sa kanila. Kung hindi nyo kaya gawin mag-isa, kayo mismo, allow them to attend also Zoom, mentoring. Okay, Rod? So, salamat po tayo sa sagot po. Kaya ayun po, salamat po sa ating Tatay Bishop sa pag-share ng ating mentoring po ngayon at sa devotion din po kay Pastora Ida. Tandaan po natin na every Monday to Friday po meron po tayong devotion and mentoring. Mag-start po ito ng 5:45 ng hapon and
almost hanggang 7 p.m. din po ng hapon. At kung meron pa po kayong further question about po sa topic po natin na the calling, you can comment into our videos, lalo na sa Facebook Live po. At salamat po, Tatay Bishop, sa shinare niyo po sa amin. Talagang marami po kami natutunan sa hapon po na to. Okay, sige. Any other question? Wala na ba? Okay, sige. Kung wala na, no? Pwede kayong bumati kung gusto niyo bumati. Kumusta mga taga Lendas Group? Saban. Maganda. Hi. Kaway-kaway kayo dyan. Myra, ba't andyan ka? Kung sasakit na nakikita. Kanina lang, nandun ka. Ngayon, andyan ka. Nanay, kamusta? Nanay, si Alex. Alex, ayun, makakawal si Alex. Hindi kita buka, ayun. Si Demet. Ayun, si Demet. Hi, Demet. Sige, okay kayo dyan, ha? Okay, sige, ingat. Punta natin si... Sige. Punta natin si Pastora Cynthia. Pastora Cynthia, tsaka si Elena. Elena, ano yun, Elena o Andrea? Lena. Lena po, Bishop. Lena. Lena po, Bishop. Si Elena po. Okay. Nakamute ka yata. Mag-anak ni Fernando po. Oo. Elena, kamusta, Elena? Okay lang po. Uwi na ng Alaminos. Ay, uwi na alam mo. Nakalakton yata. Okay, Hindi about ko Pastor po Reyna. pinagpayagan. Okay, sige. Pastor Reyna, thank you very much sa devotion. Pastor Romeo, thank you very much sa devotion. At kay Jemo. Jemo, thank you sa pagpapawid. Bless you. Si Jemo. Sino pa yung aking worship leader? Jemo. Pastor Bernie. Basta, kaway-kaway naman dyan. May magandang babae sa paningin mo sa likod mo. Ha? Hindi po si SJ ang worship leader. Halika ka tuloy. Kamusta, Vix? Kamusta yung ating mga... Hindi, sila nag-a-assign. Alala pa sa Sila nag-a-assign. Yan, si Ruth. Kamusta? Okay, kaway. Si Maki. Saan ka ngayon? Nakamute ka naman eh. Ana Shield. Si Ana Shield. Shield. Ay, Ana. Saka raw. Na. Saka raw. Okay, si Dan. Dan. Show yourself, Dan. Brother Jordan. Abi si Jordan, nasaan? Dan, basta. Wala si Jordan. Ayun. Dan, show yourself. Hindi namin makita yung ulo mo. Ayan. Sige na. Ikaw, ha? Ako sa message. Ayan, ha? Again. Lord. Sige po. Okay, sige. Ingat ka, ha? Ingat ka dyan. Abi, where are you, Abi? Miguel. Si Abi. Ayaw pakita ni Abi. Papatiin natin yung mga pastor natin. Abi! Kaway. Okay, thank you, ha? Thank you sa ating program coordinator. Masipag na mag-coordinate. No? Si Ron ay nandito. Hello po. Hello. Papatiin natin ating dalawang pastor na tatlo. Pastor Sicha, bati ka naman. Narinig po yun. Hello po sa lahat. Magandang gabi po. Salamat, Bishop, sa mga mentoring kasi malaking tulong po sa amin saka sa mga kapatiran po na nanonood sa FB live stream. At sana magpatuloy po ito kasi hindi pa po natin alam kung kailan po magiging normal po ang lahat. Kasi ngayon, social distancing po, pag binibilang po yung space sa church, ang magiging laman lang po niya ay mga
15 na katao lang po. So pray po natin na nawa ay bumalik na po sa normal lahat para po magkita-kita ulit sa church. At tama po yung sinabi nyo na pag nagbalik na po ulit lahat sa church, yung pong normal na dati nating ginagawa ay maghapong may gawain po para maapuyan po sila ulit dahil hindi po lahat ay nakakapanood po ng live stream dito dahil may mga, yung pong iba ay wala pong signal sa kanila pong mga area. Yun po yun. Okay. Thank you. Pastor Bernie. Bati-bati. Nilipat mo na. Pastor Bernie daw. Bern. Wala. Ayun, connecting to audio. Okay. Right. Naka-mute. Wala nga eh. Hello? Sige, right. Salamat po sa mentoring. Yung nga rin, pareho rin nung kay Pastora Cynthia, yung iba naming member, wala pong kung may mga data lang, wala pang signal. Sinabi na po namin sa yan. Kaya mag-pray natin na maging GCQ na dito sa Rizal para makakilos-kilos tayo. Alam po. Prayer. Portahan po natin ng mentoring. Okay, good. Oh, kailangan natin yun. Good. Any word? Good. Any word? Say Hello po. something. Word the word. Magpalagi po tayo mag-pray at tama, ang ganda po ng message ni Pastora Ida kanina. Sobrang tsaka po yung kay Bishop. To God be all the glory po sa gamit natin ng social media para ma-advance po yung kingdom ni Lord. Pagpatuloy po natin. Okay. Okay. So, wala si Maki. Maki, baka may sabihin ka. Paluto mo. Wala po. Pero maganda po yung message kanina. Parang wake up call siya sa lahat na in order for us to develop discipline, we must lock down ourselves in the presence of God. Yun po yung nabuo sa kanina. Okay, good. Sige, balik natin si MC. MC, meron pa ba tayong gagawin, MC? For now po tayo, wala pa naman po. Wala pa naman po sinasabi si Ate Gil po sa akin. Pero ayun po sa lahat po ng viewers po natin sa Facebook and also sa Zoom. Abangan po natin ulit tomorrow yung devotion, 5:45. And then kasunod po nun is yung mentoring with ating Tatay Bishop. Kaya don't forget to take note everything. Kasi sabi nga ni Pastora kanina, ito'y yung ECQ na to, preparation po natin to. And then after this ECQ and GCQ, talagang sasabog yung mga natutunan natin sa mentoring at sa devotion sa ginagawa natin pang araw-araw na to. Kaya God bless po sa ating lahat. See you po tomorrow. Ayun lang po tayo. Okay, so palayan tayo ng Panginoon and may the love of our Father in heaven be with you all. Even the grace of Christ and the fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen and amen, amen. Sige, mag-leave na ako and the Lord bless you kung siya magkwentuhan. Robin, thank you very much. No, Brother Robin, salamat sa iyong pag-assist sa amin. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Salamat sa ating kay Brother Jemo at kay Pastor Reyda at sa ating MC at sa ating program coordinator, Sister Abby. God bless you all at sa ating mga pastor, God bless you. Amen.